Okay. So, meron akong papakita sa inyo yung pinalitan ko dito na Zener na SMD. Tapos yung regulator dito kasi medyo naglilik na rin. Kaya nasira yung kanyang transformer siguro kasi kaya nagiinit. So, kailangan ko na rin palitan. So, ito yan. Yan. Okay. So, itong maliit na to. Yan yun. WH. Pag i-search mo sa Google yan, 12 volts Zener diode. So, yan yun. Tsaka itong 78MO5, yan, pinalitan ko rin yan. Kasi bumabagsak. So, yan. Yan lang. Tsaka ito, meron pa akong i-ano sa inyo. Bago kayo mag-repair, ito kanina, na test ko naman bago ko ginalaw. Pero ito, siguraduhin nyo na walang resistance yan. Walang galaw. Kasi kung may galaw, kahit konting-konti lang na ganyan, yung konting-konti lang na ganyan, nakakakuryente na po yan. Kaya, be sure na walang resistance yan. Okay? Ngayon, isa pa, siguraduhin na nakakonektado sa earth ground to, sa lupa. Kung wala kayong earth ground, maglalagay kayo ng siguro mga 3 meters na tanso na rod. Yun ang gagawin nyo. Para iwas kuryente. Kasi kung meron ito, naka-earth ground tapos naka-problema itong heater nyo, hindi kayo makukuryente kasi i-off na ng protection niya. So hindi kayo makukuryente kasi mag-off na siya. Magpo-protect na siya. So ito pa. Siguraduhin nyo na yung saksakan nyo maganda. May breaker para sure. Okay? So yun lang. Safe lang ang natin. Kailangan i-sure nyo na walang leak to o walang ground. Hindi siya grounded para iwas makuryente. So okay. So sa lapag lang tayo gagawa. Dahil masyadong maraming ginagawa sa lamesa. So isisingit lang po natin to. Testingin natin kung may resistance. So, wala. Yan, blue. Meron. Yung brown. Meron naman. Meron naman. So dito 8.6, 8.4. Wala. Open na to. Okay. Ayan. Ito ang dahilan kung bakit ayaw mag-power. Open ang kanyang transformer. Okay. Tignan natin. Ulitin natin, direct natin. Oh, wala talaga. Kung nakikita, positive to, negative yan. So, dito tayo maglalagay sa capacitor muna. So, tignan natin kung bago tayo magpabili ng transformer para sa standby power niya, siguraduhin natin na yun lang ang sira. Kasi ayoko yung gagastos-gastos tapos hindi lang pala yun ang sira. Ayan. So ayan, negative. Okay. Tama. Okay. Oh. Total sira naman na yan. Ayan. Sunog. Wala na yan, putok na yun. Hindi na pwede na lang yan. So, ito yung gagamitin natin dahil walang available na iba, kundi ito. So, ito yung mas magandang ikabit dun. So, 12 volts kasi ito. So, gumawa ako ng paraan. Makikita nyo dito. Ito, pwedeng i-adjust yung supply, yung B+ niya. So, makikita nyo. Yan. Okay, positive. Negative yung dito. Negative. Tapos dun sa kabila, positive. Tapos sa gitna, dun sa base niya. Papunta na dito sa transistor.
So, yan. Para makasigurado tayo kung ilang voltahe, mag-voltage reading tayo. Sige pa. Ten volts okay na yan. Yun. Boom! 10.9. Ayan. So, ito kasi, may resistor yan. Hindi ko lang na naipakita SMD na resistor. Tinanggal ko dyan. So, yan, ikakat ko na lang dito para hindi mag-connection yan. Kasi siyempre may, ano dyan, para mawala siya. Ayan. Okay, kita ba? Para safe. Yun. Pag wala nang ganyan, hindi ko na makita yan. Ay, napaka-importante yung may ganito. Okay. So, yan. Napunta sa gitna to. Tapos ito sa kabila. Tapos sa kabila. Ayun. Okay. Saka positive to. Positive. Tapos negative. Okay. Tapos ito yung gitna. Papunta na dito sa base. Okay. So, yan. So, pwede maglagay kayo ng 10K dito. Pwede rin. Pero dahil ako naman ang nag-a-adjust, so safe. Kasi pag may adjust nyo na todo, pwedeng masira. Pero dahil ako naman ang mag-a-adjust din, hindi, basta hinahinay lang, hindi masisira yan. Okay. Okay na? Yan. Yan na siya. So, yan. Okay. Yun. Yun. Ayos. Hi.